Maaaring hindi si 3i Atlas ang taong iniisip nila. Sabi ng Harvard astropisiko na si Avi Loeb hindi kometa kundi posibleng sasakyang pangkalawakan ng dayuhan, ang dayuhang barko. Ang kanyang hinala ay nakabase sa napakabihirang trajectory ng paggalaw ng nasabing bagay. Sabi ng siyentipiko, ito ay kakaiba kumpara sa iba at sa kilos ng ibang interstellar na bagay. Malapit na sa daigdig ang 3i Atlas ngayong Nobyembre at ayon kay Loeb, dapat maging handa ang sangkatauhan sa anumang posibleng mangyari. Isipin mong biglang may lumitaw na seismosor sa kalsada ng bahay mo. Ano ang maiisip mo noon? Hindi naman ito posibleng mangyari. Halos ganun din ang epekto ng interstellar na asteroid na dumadaan ngayon sa solar system sa mga sayentipiko. Bihira lang dumalaw sa atin ang mga ganitong bisita. Sa totoo lang, 2 interstellar na bagay pa lang ang naitala noon na hindi konektado sa ating tahanan sa pamamagitan ng gravity. Ibig sabihin, pansamantalang paglalakbay lang ito at ang solar system ay parang hintuan lang gaya ng Shipetovka para sa mga pasaherong biyaheng Kyiv-Uzhgorod. Ano nga ba ang kakaibang sinaunang bagay na ito? At posible bang magdulot ito o ang mga piraso nito ng panganib sa kaligtasan ng sangkatauhan? Anong mga interstellar na asteroid ang sa prinsipyo ay bumisita na sa solar system at naitala ng mga astronomong tagalupa? Ang tanong, may banta ba sa atin ng alien attack dahil dito? Ang A-11, pulo ng Pilipinas, 3Z o 3i Atlas. 2025 ay isang napakalaking pahabang bato. Ang ikatlong kumpirmadong interstellar na asteroid ay matagal nang binabantayan ng Teleskopyong Atlas ng Chile sa loob ng ilang buwan. At ang datos mula Hunyo 14, 2025 ay nagpatunay na ito nga ay isang dayuhan mula sa malalim na kalawakan. Ngunit may lumalabas na dilema. Saang grupo nga ba dapat isama ang bagay na ito? Sa mga asteroid o sa mga kometa? Ang totoo, habang papalapit ang bato sa araw, mas lalo nitong ipinapakita ang mga palatandaan ng aktibidad ng kometa. Halimbawa, nagkaroon ito ng maliit na buntot at mahina na gas dust coma. Kaya posible na ang hinaharap natin ay isang interstellar na kometa. Di pa tiyak ang laki ng bagay na ito, pero ayon sa karamihan ng siyentipiko, nasa 20 kilometro ang diametro nito. May mga estruktura sa daigdig na napakalalaki para sa iyo, tulad ng estatwa ng pagkakaisa sa Gujarat, Burj Khalifa at mga bundok ng Kilimanjaro o Jamalungma. Isipin mo ang 2 Everest at kalahati na pinagsama sa isang bagay na lumilipad sa 200 at 45,000 km/h. Mas mataas ito sa kinakailangang bilis para makatakas sa gravitasyonal ng araw. Dahil ang ikatlong kosmikong bilis ay 42 kilometro bawat segundo sa ating sistema. Tama ang datos malapit sa daigdig at gumagalaw ang nabanggit sa 60 kilometro bawat segundo. Ito ay karagdagang patunay ng kanyang interstellar na katayuan. Ano-ano pa ang mga asteroid na bumisita sa solar system? Opisyal na naitala sina Oumuamua noong 2017 at 2 El Borisov noong 2019 bilang mga dayuhang bagay. Ang huli ay tinuturing na kometa na itinapon noon ng bituin na sistema at maaaring nasa loob ng asteroid na katulad ng Kuiper Belt. Bakit tinawag na kometa ang 2 El Borisov? Kasi nang lumapit ito sa araw, nagpakita ito ng malinaw na buntot. At kanino? Si Oumuamua ay ganap na kakaiba. Isa itong tunay na asteroid, ngunit ang hugis nitong parang sigarilyo na hindi karaniwan para sa ganitong mga bagay ay minsang naging sanhi ng maraming haka-haka tungkol sa umano'y artipisyal na pinagmulan ng dayuhang bagay na ito. Gayunpaman, sa laki nito, hindi ito kailanman malapit sa bida ng ating video. Si Oumuamua ay may sukat na 400 metro lang. Hindi pa rin nasasagot kung bakit may ganoong hugis ang asteroid at kung ano ang nagbigay dito ng bilis na hindi konektado sa grabidad ng solar system. Hindi dapat baliwalain ang teorya ng artipisyal na pinagmulan. Kahit tutol dito ang siyentipikong komunidad. Saan galing ang mga bagay na ito? Pinaniniwalaang ang ilan dito ay mula sa malalayong bahagi ng solar system tulad ng Oort cloud o kabilang sa long period kometa. Sa mga ito, malamang nakabilang ang kometang Hale-Bopp
na nakita noong 1,900, 1,967 na may orbital period na 2,500 taon, pati na rin ang Neowise na natuklasan noong tagsibol ng 2020. Hati ang opinyon ng mga tao tungkol dito dahil ang orbital period nito ay 6,800 taon. Sa kontekstong ito, isinasama rin ang ilang mga asteroid na matatagpuan sa Kuiper Belt. Itinuturing ng mga siyentipiko na bisita sa solar system ang mga ito dahil sa kanilang kakaibang eksentriko o hyperbolic na orbit. Halimbawa, ang asteroid 500, 14,100 at 7 dahil sa kakaibang pag-uugali na hindi karaniwan sa mga tunay na bagay ay itinuturing na nahuli mula sa interstellar na kalawakan. Milyong taon na ang nakalipas, ang mga batong mula sa kalawakan ay maihahambing sa mga paleontolohikal o arkeolohikal na natuklasan. Sa pag-aaral sa kanila, makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lugar na hindi natin mapupuntahan o makikita kahit gamit ang pinakabagong optika. Bakit nga ba bihira tayong makakita ng interstellar na lagalag? Sabi ng mga siyentipiko, bihira lang dumalaw sa solar system ang ganitong asteroid at kometa dahil napakalawak ng universo at maliit lang ang daigdig sa mga mapa nito. Sa kabila nito, naniniwala pa rin na taon-taon may ilang ganitong bagay na dumadaan. Bakit hindi natin sila nakikita? Dahil ba masyado silang madilim o sobrang liit kaya di matukoy ng mga teleskopyo? May solusyon sa sitwasyon. Pinalalawak ng bagong obserbatoryo ni Vera Rubina ang mga palaisipan sa astronomiya, kaya inaasahang dadami ang mga interstellar na bagay sa mga susunod na taon. Ano pa ang maaaring ikwento tungkol kay tatlong E-Atlas, ang interstellar na asteroid? Bukod sa bilis at laki, nagbabago ang diametro nito mula 20 hanggang 40 kilometro. Dapat ding isama ang masang 10 milyong beses mas malaki kay Oumuamua, malinaw na hyperbolic orbit at trajectory na halos kapantay ng ecliptic plane. Ang dalawang huling katotohanan ang unang nakatawag ng pansin ng mga siyentipiko, kaya't inuri ng mga astronomo ang bagay bilang kabilang sa kategoryang interstellar, ibig sabihin hindi nakatali sa solar system. Gravitationally, dadaan ito ng kaunti lang na mas malapit sa orbit ng Mars. Ang pangunahing tanong na kinaiinteresa ng mga tao, delikado ba ang dayong ito para sa mga tagalupa? Kung ang bagay na 20 kilometrong diametro at mabilis ang takbo ay bumangga sa daigdig, siguradong magdudulot ito ng malawakang pinsala. Pagkalipol ng 80 hanggang 100% ng populasyon ng daigdig, mega tsunami, lindol, matinding pagputok ng bulkan, pagbagsak ng ekosistema at asteroid na taglamig. Sabihin pa natin, para sa ganitong kalaking pinsala, sapat na ang isang bagay na 20 beses na mas maliit. Pero ang ganito kalaking bato, malamang ay tuluyan ng magwawakas sa sibilisasyon ng tao, pero pwedeng mapanatag ang mga nag-aalala. Siguradong masasabi nating hindi. Hindi delikado ang asteroid na ito sa atin dahil nasa kabilang panig ito ng araw at tahimik na lalabas sa hangganan ng ating sistema para maglakbay sa vacuum ng milyon-milyong taon. Pakinggan kung anong tunog ang kasama niya sa paglalakbay. May iba pang panganib na ikukwento namin. Nasaan na si A11 Pulo ng Pilipinas, ikatlong Z. Sinubaybayan ng mga siyentipiko ang landas ng asteroid at nalaman nilang noong kalagitnaan ng 2023 dumaan ito sa orbit ng Neptune. Sa ngayon, ito ay 45 astronomical units mula sa araw sa pagitan ng orbit ng Jupiter at asteroid belt patungong konstelasyon ng Sagittarius. Pwede bang obserbahan ito at mas madali ba gamit ang mga Mars rover? Nakikita rin ba ito mula sa daigdig? Kailan inaasahan na mas magiging maliwanag ito? Sa pagtatapos ng tag-init hanggang simula ng taglagas?
2025, maaari nang obserbahan ang bagay gamit ang teleskopyo ng mga amateur. Pagkatapos, mas mahirap nang mamonitor si Tatloy Atlas dahil lalapit ito sa araw. Kamakailan, naglabas ang New York Post ng isang artikulo kung saan sinabi ng mga mamamahayag na papalapit sa atin ang isang alien na artipakto na kasing laki ng Manhattan. Kaya sa Nobyembre-Disyembre, dapat tayong maghanda sa posibleng pag-atake mula sa labas. Hindi na nakakagulat ang ganitong artikulo dahil tulad ng ibang interstellar na bagay, puno rin ito ng spekulasyon. Narinig din ang teoryang artipisyal ang asteroid mula sa kilalang tao tulad ni Profesor Avi Loeb ng Harvard, pinuno ng Galileo Project. Si Avi Loeb, isang kontrobersyal na siyentipiko, ay paulit-ulit nagbigay ng palagay hindi lang sa interstellar na bagay na ito, kundi pati sa mga dating tala na may palatandaan daw ng teknolohiyang mula sa mga dayuhan. Wala pang patunay tungkol dito ngayon, ngunit pinupukaw nito ang imahinasyon at kinatatakutan ng ilan. Kung walang armada ng dayuhan na lilitaw ngayong taglamig, unti-unting lalayo ang bagay na ito. Sa Marso 2026 dadaan ito malapit sa Jupiter at sa simula ng 2028 malapit sa Neptune, bago bumalik sa interstellar na kalawakan. Ang pag-aaral ng malaking bagay sa kalawakan habang papalapit pa lang sa solar system ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para masusing masuri ang asteroid. Anong kahulugan ng mga pag-aaral na ito para sa agham sa mundo? Mahalaga ito dahil mabibigyan ang mga astronomo ng pagkakataong pag-aralan ang material mula sa ibang sistema ng bituin at malaman ang komposisyon at pinagmulan nito. Naniniwala ang ilang astropisiko na ang asteroid ay nagmula sa bahagi ng daang gatas na may halos 2/3 ng mga bituin sa galaksya. Bakit hindi siya nanatili sa sariling bituin at naglakbay pa? Malamang naitaboy ang asteroid dahil sa gravitasyonal na interaksyon nito sa isang gas giant na kasinlaki at kasimbigat ng Jupiter. Hypothesis pa lang ito at mas eksaktong datos ang makukuha natin matapos pag-aralan ito. Kaya, ano ang dala ng asteroid na Tatloy Atlas? Bukod sa pagkabigla at paghanga, ito ay bintana sa ibang mundo na may kakaibang batas na nagpapahintulot ikumpara ang proseso ng pagbuo ng planeta sa universo. Ibig sabihin, ipapakita ng asteroid ang natatanging katangian ng sarili nitong bituin na sistema tulad ng kometa Borisov na may maraming carbon monoxide. Tungkol saan ito? Ipinakita nito sa mga astronomo na ang bagay ay nabuo sa malamig na kapaligiran malapit sa bituin na kabaligtaran ng araw. Bukod dito, maaaring magsilbing time capsule ang interstellar na bagay. Taglay ang mahalagang impormasyon tungkol sa unang yugto ng ebolusyon ng sinaunang kumpol ng bituin. Sa asteroid at kometa, pwedeng suriin ang epekto ng hindi gravitasyonal na pagbilis, gawing mas tumpak ang mga modelong galaksya at matukoy ang densidad ng interstellar na kapaligiran. Ang pinakamatamis ay ang posibilidad na makahanap ng bakas ng buhay. Malabong mangyari ito, pero ang pagtuklas ng prebiotic na molekula ay maaaring sumuporta sa panspermia hypothesis na nagsasabing ang buhay ay naililipat sa pagitan ng mga bagay sa universo. Ang huling tanong, paano dapat umasta ang interstellar na asteroid na ito upang ang mga siyentipiko at ang publiko ay mapabilib ng husto? Sa loob ng maraming taon, masigasig ang mga lente ng teleskopyo sa paghahanap ng kababalaghan sa dilim ng kalawakan. Sa solar system natin, marami pang bagay na di pa napag-aaralan. Hulaan mo kung anong planeta ang laging binabagsakan ng nakalalasong asupre na ulan at sobrang init na natutunaw ang mga metal. Saang celestial body ang atmospheric pressure na halos katulad ng sa Mariana Trench? Tama ba? Malabo at hindi pa gaanong napag-aaralan ang Venus. Kakaunti lang ang spacecraft na bumisita pero may ilang impormasyon pa rin tayong nakuha. Ganyan ang lagay ngayon. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, kakaunti lang ang alam ng mga astronomo tungkol sa Venus at madalas pang mali ang kanilang paniniwala. Noong unang panahon, pinaniniwalaang may halos paraisong mga hardin sa ilalim ng makapal na ulap ng ating maulap na kapitbahay. Ang iilang mga space probe na nakarating sa Venus ay agad na nagpakalat ng mga ilusyon na ito. Pero pag-usapan natin ito ng sunod-sunod.
Aling mga bansa ang patuloy na nagpaligsahan sa isa't isa sa buong makabagong kasaysayan ng sangkatauhan? Malamang kahit bagong panganak alam ang sagot dito, ang Unyong Sobyet at Estados Unidos ng Amerika. Kapansin-pansin na ang bansa ng mga Sobyet ay malaki ang naging tagumpay sa space race noong huling bahagi ng ika-20 siglo, kabilang narito ang pag-oorganisa ng mga misyon papuntang Venus. Sa usaping ito, nagkaaberya dahil sa maling impormasyon tungkol sa pangalawang planeta ng solar system na base lang sa haka-haka at ilusyon. Bakit tinatawag na kapatid ng daigdig ang Venus? Sa ilang paraan, kahawig talaga ito ng ating planeta sa masa at sukat. Pero dito lang natapos ang pagkakatulad dahil ang Venus ay umiikot sa kabaligtarang direksyon. Bukod pa rito, nababalutan ito ng nakamamatay na atmosfera na pangunahing binubuo ng sulfuric acid at ang temperatura sa ibabaw nito ay kayang tunawin ang anumang bagay na mapadpad doon mula sa labas. Ito ang dahilan kung bakit Venus ang pinakamainit sa solar system. Anong mga aparato ang nag-aral sa mapanganib na batong ito? Ang mga pioneer sa larangang ito ay ang Soviet probes, lalo na ang seryeng Venera at Vega. Nagsimula ito noong 1961 sa probe na Venera 1. Hindi ganap natupad ang mga layunin ng interplanetaryong istasyong ito, ngunit ito ang unang aparatong nakalapit sa ibabaw ng Venus. Ang metal na silindrong ito ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya, kung masasabi man, para sa dekada 60 noong nakaraang siglo. Anong gadget ang nasa Venera 1? Una, ito ay magnetometer, Geiger counter, cosmic radiation detector at ion trap. Maagang umaga noong ika-12 ng Pebrero, 1961, inilunsad ang probe mula sa Baikonur Cosmodrome. Marami ang nagtatanong kung nagamit ang mga kagamitan kahit hindi naabot ang layunin ng misyon. Sa isang banda. Halimbawa, pagkatapos ng Venera 1 makalabas sa daigdig, agad itong nagpadala ng datos tungkol sa solar wind at cosmic rays sa paligid ng planeta. At ginawa ito ng aparato sa buong biyahe, kahit nasa layo na halos 2 milyong kilometro mula sa kanyang pinagmulan. Sa malaking panghihinayang, dito mismo tuluyang nawala ang koneksyon sa Venera 1. Alam natin na noong ika-19 at ika-20 ng Mayo ng parehong taon, dumaan ang interplanetaryong istasyon sa layong 100,000 kilometro mula sa Venus. At pagkatapos nito ay nagpatuloy sa walang katapusang paglalakbay sa paligid ng araw. Ang pagkabigo ng misyong ito ay dulot ng hindi masyadong pinag-isipang mga desisyon ng koponang bumuo ng aparato. Halimbawa, ang mga desisyon tungkol sa mga sesyon ng komunikasyon ay hindi ginagawa sa lupa, sa sentro ng pamamahala ng paglipad, kundi sa mismong istasyon. Ang onboard automation ay sumusunod sa schedule kaya mahirap kontrolin ang aparato. Sa kabuuan, may natutunang aral kaya kahit di gaanong matagumpay ang misyon, may benepisyo pa rin para sa susunod. Matapos mabigo ang Venera 1, inakala ng iba na magiging madali, pero hindi ganoon. Maraming naunang bersyon ang nabiguring makarating sa planetang may ulap dahil sa iba't ibang dahilan. Dumaan lang ang Venera 2 sa target, ngunit nakakuha pa rin ito ng ilang siyentipikong datos. Ang Venera 3 probe ang unang matagumpay na matigas na paglapag sa ibang planeta. Kaya ito ang unang aparatong nakarating sa ibang katawan sa kalawakan. Walang datos tungkol sa ibabaw ng Venus ang naipadala ng interplanetaryong istasyong ito dahil nasira agad ang kontrol ng aparato. Sa huli, matapos ang ilang hindi matagumpay na pagtatangka, ang Venera 13 at Venera 14 ang unang probes na matagal nag-aral sa mahiwagang planeta. Inaasahan ninyo ang daan-daang larawan na ipinadala ng mga aparatong ito. Ayokong biguin kayo, pero dahil hindi pa advanced ang teknolohiya noon, 22 lang na karamihan, kulay na larawan ang naipadala ng Venera 13 sa daigdig. Sinuri ng 2 probe ang atmosfera, lupa at temperatura ng planeta. Ang mga aparato ay gumana mula 57 hanggang 127 minuto bawat isa. Sa ganitong impyernong kondisyon, malaki ito. Lalo na't mas maikli ng 2 beses ang orihinal na planong oras. Dapat ding banggitin na ang Vega, Magellan, Galileo, Akatsuki, Venus Express at iba pa ay dumaan lang, nag-aral ng atmosfera.
o naging artipisyal na satellite ng Venus. Kaya, ang tagumpay ng dalawang sabay na inilunsad na sundang ay hindi pa rin nahihigitan ngayon. Ang Venera 14 at Venera 13 ay 750 kilometro ang pagitan at parehong bumaba sa FEBA region na may 3,000 kilometro diameter. Ang mga pananaliksik na ipinadala ng mga aparatong Venera 13 at 14 ay maituturing na kakaiba. Kasama rito ang mga tunog at panoramic na larawan mula sa malayong halos di na pag-aaralang planeta. Nagawa ito dahil sa mga bagong kagamitang inilagay sa probe. Naglagay sila ng 14 na siyentipikong gadget sa loob ng sasakyan, kabilang na ang spectrometer, accelerometer na sumusukat sa projection ng tila pagbilis, nephelometer na kailangan para sa chemical na pagsusuri ng mga particle, periphotometric na mga kamera, detektor ng chemical na reaksyon, gas chromatograph na nakabase sa paraan ng paghihiwalay ng mga sangkap, ultraviolet photometer, hydrometer, at marami pang ibang mahalagang kagamitan para sa pananaliksik na dinisenyo ng mga espesyalista mula sa Soviet Union, Pransya at Austria. Habang bumababa sa atmosfera ng Venus, unang naitala ng radioseismograph ang maraming malalakas na kidlat gamit ang mga probe na Venera 14 at Venera 13. Pagkatapos ng landing, nagpadala sila ng panoramic na larawan na nagpapakita ng pinong lupa ng ating kapitbahay. Parehong nagtala ang dalawang aparato ng temperatura sa ibabaw ng Venus, mahigit 460 degsi, na ikinagulat ng mga siyentipiko. Kung hindi dahil sa titanium na katawan ng mga probe, agad sanang natigil ang operasyon ng mga aparato sa 1996 bar na pressure, gaya ng dati. Ano ang unang nakita ng kamera ng probe? Nalaman natin na ang Venus ay isang madilim, mapanganib at walang buhay na planeta na tatakpan ng kayumangging lupa, bato, arachnoids, sinaunang bunganga at mga bundok. Mahirap ang klima rito at ang balitang galing sa mga probe ay labis na nakadismaya sa mga sumusuporta sa teoryang kahawig ng daigdig, ang Venus, noong panahong karbon. Kalaunan, natuklasan na kung wala ang makapal na ulap, hindi ganoon kainit at siksik ang ibabaw ng planeta. Malamang, ang temperatura ay hindi lalampas sa 80 degrees. Sa anumang kaso, malinaw na ang kakaibang mundong ito ay lubos na tigang at patay. Sa mga bagyo, unang naitala ng Venus 2 ang ganitong pangyayari at inakala ng mga siyentipiko na simpleng radio interference ito. At bilang panghimagas, ito ang tanong, paano tunog ng Venus at kaninong tinig ang maririnig sa ugong ng kanyang hangin? Alam natin na ang planeta ay nasa pandaigdigang bagyo kung saan magkaiba ang bilis ng hangin ayon sa lokasyon. Naitala ng probe ang tunog ng Venus habang bumababa ito. Ngayon, ito lang ang natatanging tinig mula sa kamanghamanghang mundong daan-daang milyong kilometro ang layo sa daigdig. Sa makapal na ulap na binabaybay ng interplanetaryong sasakyan, umaabot sa 300 metro bawat segundo ang bilis ng hangin. Ngayon, naririnig ninyo ang ingay, ugong at daloy ng atmosfera ng Venus. Ang mga kakaibang malalakas na tunog ay malamang na nagpapahiwatig ng kulog na sumusunod sa nakakasilaw na mga kidlat na bumabalot sa kalangitan ng planetang ito. Ngunit kung ano ang ibig sabihin ng pantay-pantay, kumakaluskos na tunog na unti-unting nagiging ugong ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang ngayon. Maaaring naririnig natin ang tunog ng aparato na biglang nagpreno sa atmosfera, pero hindi pa ito tiyak. Malinaw na hindi magiliw tinanggap ng planeta ang dayuhang sonda na tila nagrereklamo at nagagalit. Ito na ba ang huli nating balita tungkol sa ating pinakamalapit na kapitbahay, lalo na ngayong nakafocus ang lahat sa kolonisasyon ng Mars? Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin humuhupa ang interes sa Venus. Agad na ilang bansa, Amerika, India at Rusya, ang gumagawa ng mga proyekto ng orbiter na ipadadala upang pag-aralan ang kamanghamanghang planetang ito. Tama, magaganap lang ito sa dulo ng 2020. Nakakatuwang habang hinihintay natin ang makasaysayang kaganapan, di na nagpapaloko ang tao tungkol sa di-umano'y Mesozoic era sa Venus. Hindi tayo matatalo ng madilim na realidad. Mag-subscribe sa aming channel at sama-samang pag-isipan
kung posible bang ma-terraform ang kakaibang planetang ito para sa mga tagalupa. Makikita ang mga pagbanggit tungkol sa mga kometa sa maraming sinaunang kultura. Napansin na ng mga tao ang mga bagay na ito noon pang mga panahon bago ang ating era. Maraming alamat at kwento ang konektado sa mga kometa na itinuturing ng mga mensahero. Dahil sa agham, nalaman natin ang pinagmulan at kalikasan ng mga bagay sa kalawakan. Ito ay kumpol ng yelo at metal na nagkakabuntot kapag lumalapit sa araw. Sa bidyong ito, malalaman nyo kung aling kometa ang pinag-aaralan ng tao mula pa panahon ng mga paraon sa Ehipto. Bakit kakaiba ang hugis ng kometa ni Churyumov-Gerasimenko at ano ang matutuklasan natin tungkol sa sistemang planetaryo mula sa pag-aaral ng mga kometa? Isa sa mga pinakakilalang kometa ay ang kometa ni Halley, na sa mga opisyal na dokumento ay tinatawag na Isa P. Halley. Ang mga unang pagbanggit tungkol dito ay mula pa noong taong 2040 before Christ. Makikita ang bagay na ito sa kalangitan tuwing bawat 75 taon. Madalas nang napansin ang kometa sa langit noon.
Ngunit akala nila'y iba't ibang bagay ito sa kalawakan. Ganito ito hanggang ika-17 siglo nang iminungkahi ni Edmund Galley na iisa lang ang tinutukoy na bagay. Maingat niyang minanmanan ang kometa noong 1680 at inisip na muling lilitaw ito sa kalangitan matapos ang 75 taon. Nang napatunayang tama ang kanyang hinala, ipinangalan ang kometa kay Galley. Ano ang natuklasan ng mga siyentipiko tungkol dito mula noon? Marami na tayong bagong impormasyon sa itsura ng ibabaw ng kometa. Sa tulong ng European Interplanetary Station na Giotto at ng Soviet na aparato na Vega, noong 1986 lumapit sila nang napakalapit sa kometa ni Galley. Wala pang ibang research device ang nakagawa nito. Noon, para sa Vega Station, 2 probe ang nilikha, Vega 1 at Vega 2. Ang kanilang disenyo ay binubuo ng mga fly-by-descent apparatus. Ang 2 probe na ito ay kailangang makarating sa Venus at magpadala ng landing apparatus sa ibabaw nito para sa mas detalyadong pag-aaral ng mga katangian ng celestial body. Bukod dito, kailangang lumapit ng Vega 1 at Vega 2 sa isa pitch. Hindi tiyak kung saan eksaktong matatagpuan ang kometa sa isang oras, kaya may panganib na magkamali ng lokasyon ang mga probe. Sinuwerte ang mga siyentipikong Soviet kaya noong Marso 1986 na palapit ang Vega 1 sa kometang Halley. Magkalayo sila ng 8,879 kilometro at dahil sa datos mula sa aparatong Soviet, mas eksakto ang paglapit ng Giotto sa kometa. Umalis ito para sa kanyang misyon noong Hulyo 1985 makalipas ang ilang taon. Simula pa lang, nakaplano na ang tungkulin niya ay lumipad malapit sa gitna ng kometang Halley. Pagkalipas ng wala pang isang taon, noong Marso 1986 lumipad ang sasakyan sa distansyang 576 kilometro malapit dito, ngunit nasira pa rin ito. Nasira ang kamera ni Giotto, kaya pansamantalang tumigil ang sasakyan matapos magsimula ang operasyon ng Vega at Giotto. Nalaman ng mga siyentipiko ang itsura ng buntot ng kometa sa malapitan na kaya palang umabot ng 100 milyong kilometro ang haba. Maaaring magkaiba ang panlabas na katangian ng bahaging ito depende sa kung anong mga kondisyon na buo ang kometa. Halimbawa, may mga buntot na asul ang liwanag at ang iba ay hindi pantay o bahagyang baluktot. Habang umiiral ang kometang Isapiholi, nagbago-bago ang mga katangian ng mga buntot nito. Kawili-wiling detalye tungkol sa nucleus ng kometang Galley. Maliit ito kumpara sa mas malaking koma. Ang densidad ng Isapiholi ay 600 kilo bawat kubikometro, mas mababa kaysa tubig. Matapos makuha ang mga larawan mula sa aparatong Giotto, natukoy ng mga siyentipiko na ang ibabaw ng nucleus ay puno ng iba't ibang mga lubak mula sa mga bulubunduking hanay hanggang sa maliliit na burol. Siguradong may kahit isang bunganga roon. Nagpatuloy ang pag-aaral sa estruktura ng kometa. Nalaman namin na sa mga gas na lumalabas mula sa nucleus, nangingibabaw ang singaw ng tubig, mayroon ding carbon monoxide, mga 3% carbon dioxide, at kaunting-kaunting methane. Sa bawat balik ng Isapiholi, unti-unting nababawasan ang bigat ng nucleus at ang masa ay nasa 10-20% na lang ng dati. Karaniwang umiinit ang ibabaw ng kometa mula plus 30 hanggang 130 degrees C. Makikita natin na malaking bahagi ng nucleus ay natatakpan ng alikabok na pumipigil sa pagiging aktibo nito dahil sinisipsip ng ibabaw ang liwanag. Batay sa datos tungkol sa Isapiholi, tiyak na karamihan ng komposisyon nito ay mahirap sumingaw na materyales gaya ng ammonia, carbon, methane at tubig. Ang bilis ng bagay sa kalawakan ay mga 70 km/s. Ayon sa kalkulasyon, maaaring 16 hanggang 200,000 taon manatili ang kometa sa orbit nito. Sabi ng mga siyentipiko, aabot ang kometa ni Halley sa dulong bahagi nito sa katapusan ng 2023. Hindi natin ito makikita sa daigdig hanggang 2061. Pag lumayo ang bagay mula Isapiholi, sisimulan nitong paikliin ang distansya sa araw. Bukod sa kometa ni Halley,
may iba pang kometang kapansin-pansin gaya ng kometa ni Churyumov-Gerasimenko. Una itong napansin ng Soviet na siyentipiko na si Klim Churyumov noong Oktubre, 1969. Ginamit niya ang mga larawan ni Soviet siyentipiko Svetlana Gerasimenko, kaya ipinangalan sa kanila ang kometa. Noong taong iyon, lumapag sa bagay ang automatikong interplanetaryong istasyon Rosetta. Inilunsad ang aparatong ito noong 2004 para makakuha ng mas maraming datos tungkol sa kometa at makabuo ng mas malinaw na larawan ng pagbuo ng planetaryong sistema sa hinaharap. Matapos ang 10 taon, nakarating si Rosetta sa target sa kalawakan, isang tagumpay na di pa nagawa ng ibang aparatong pananaliksik. Pagkatapos ng ilang buwan, lumapag ang pababang aparatong Phil sa kometa. Sa ganitong paraan, nalaman natin kung ano ang temperatura sa ibabaw na bahagi ng kometa, gaano kalaki ang nukleus nito, at ano ang estruktura ng bagay na ito. Ang temperatura sa ibabaw ng kometa ay mula 183 hanggang 143 degrees Celsius. Isa pang nakakagulat na katotohanan, ang nucleus ay hindi bilog, kundi parang dalawang magkadikit na pormasyon. Isang malaki at isang maliit. Sa kabuuan, humigit kumulang 4 na kilometro ang haba nila. Bakit kaya ganito ang kakaibang hugis nito? Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kung paano nabuo ang kometa. Malamang, nagkaroon ng banggaan noon. Ang dalawang bagay mula sa kalawakan na kalaunan ay naging iisa. Dahil sa mga datos na ipinadala ng Istasyong Rosetta sa daigdig, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga molekula ng 16 na organikong compound sa ibabaw nito. 4 sa mga compound na ito ay hindi pa dati natutukoy o nakikita sa ibang mga bagay sa kalawakan. Hindi dito nagtapos ang mga tuklas. Natagpuan din sa kometa ang molekular na oksiheno at yelo. Ang katotohanan ito ay nagpabagsak sa isang tanyag na teorya. Alin iyon? Habang binubuo ang Rosetta, ginawa ito sa isang napakalinis na silid. Inakala ng mga mananaliksik na maaaring matagpuan dito ang mga partikula na magpapatunay sa pagbuo ng organikong buhay. Mas mabibigat na molekula ng tubig kaysa sa mga nasa daigdig. Kaya, napatunayang mali ang dating teorya na ang ganitong bagay ang nagdala ng tubig sa daigdig. Umiikot ang bagay sa aksis nito sa loob ng 12 oras at 24 na minuto. Sa ngayon, tinatayang 10 bilyong tonelada ang masa ng kometang Churyumov-Gerasimenko. Pinakamalapit ang kometa sa planeta noong Agosto 2015 at Marso 2021. Hindi na ito babalik sa daigdig sa loob ng 200 taon. Malaki na ang progreso ng agham pangkalawakan sa pag-aaral ng mga kometa. Ito ay lalo nang mahalaga dahil sa ganitong paraan, mas marami tayong malalaman tungkol sa kung ano ang itsura ng ating sistemang planetaryo noong nagsisimula pa lang itong mabuo at kung paano nagsimula ang buhay sa daigdig. Maaaring mapatunayan sa mga susunod na pag-aaral na ang tubig ay galing sa kometa. Posibleng kabilang dito ang iba pang uri bukod sa kometang Churyumov-Gerasimenko. Baka sa hinaharap maintindihan natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Ang digmaang nuklear ay naging isang makatotohanang nakakatakot na kwento para sa sangkatauhan mula nang maunawaan ng mundo ang antas ng panganib ng mga sandatang mapamuksa. Mula noon, nagsimulang magtanong ang mga tao ng iba't ibang katanungan. Tulad ng, posible bang pasabugin ang buwan? O ano ang mangyayari kung sabay-sabay nating pasabugin ang lahat ng ating mga sandatang nuklear? Para sa simula, alamin muna natin kung ano ang mga yaman ng mundo. Sa ngayon, mayroong 15,000 na mga nuclear warhead sa planeta. Karamihan dito ay pagmamay-ari ng Estados Unidos at Rusya. Sa dami ng bombang ito, kayang gumawa ng isla kasing laki ng Manhattan at maitayo lahat ng skyscraper sa mundo roon. Mula sa mga makukulay na paghahambing, lumipat tayo sa nakakatakot na realidad. Ipagpalagay nating ang nakamamatay na kayamanang ito ay nasa isang malaking pandaigdigang bodega. Isipin mong nabaliw ang mga presidente ng makapangyarihang bansa at pinasabog nila ito. Gaano kalaki ang epekto ng pagsabog? Para magsimula, hayaan nating magbigay ng kaunting pagbanggit sa isang kilalang katotohanan. Noong 1883, sumabog ang bulkan ng Indonesia
na Krakatoa na kumitil ng buhay ng 36,000 katao sa isla at halos winasak ang buong arkipelago. Ang pagsabog ay may lakas na 200 megatons ng trinitrotoluene. Sa paghahambing, 300 kilotons ang warhead ng Minuteman III. Bilang resulta, sa loob ng 250 kilometro dahil sa mabilis na pagbuga ng alikabok hanggang 80,000 metro ang taas, ang araw ay literal na naging gabi. Ang shockwave ay ilang beses na umikot sa buong mundo at ang tunog ng pagsabog ay narinig hanggang 5,000 kilometro ang layo. Bakit mahalaga ang impormasyong ito? Sa ngayon, may 4,500 lungsod sa mundo na tinitirhan ng halos 100,000 katao. Siyempre, may mga lugar na mas maliit at mas malaki pa, pero kunin natin ang average. 3 bomba lang ang kailangan para sirain ang bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, kung sabay-sabay ibabagsak ang mga bomba, pwedeng lahat ng lungsod ay agad sumabog at mabura, pati kalahati ng populasyon ng mundo ay sabay-sabay mawawala. Mangyayari ito pagkatapos ng isang aksyon. May natitira pa tayong 1,500 ulo ng bomba, pero panimula lang yon. Ang tanong, ano ang itsura kapag sabay-sabay na sumabog ang 15,000 bomba? Magdudulot ang mga ulo ng bomba ng epekto na parang 15 pagsabog ng Krakatoa. Ang tanawin ay sobrang nakakatakot at kakaiba na ang mga saksi ay baka hindi agad maniwala sa nakita nila. Biglang lilitaw ang nakakasilaw na bolang apoy na 50 kilometro ang diametro na parang mula sa ilalim ng lupa. Agad wawasakin ng pagsabog ng alon ang mga gusali, puno at iba pa sa humigit kumulang 3,000 ektarya. Masusunog ang lahat sa loob ng 250 kilometro mula sa sentro ng pagsabog. Ang alon ng pagsabog ay iikot sa mundo ng ilang linggo at ang tunog ay hindi lang maririnig sa 5,000 kilometro gaya ng sa pagsabog ng Krakatoa, kundi malinaw na maririnig sa bawat sulok ng mundo. Mangyayari ito agad, pero ano ang kasunod? Para sa ganitong mga pangyayari, kahit mas maliit ang saklaw, ang pinakakatakot-takot ay pagkaraan pa nangyari dahil dito naiinggit ang buhay sa mga patay at nagsisisi na di nila tinanggap ang biglaang kamatayan kaysa mahaba at masakit na pagpanaw. At ang susunod na mangyayari ay aangat ang nuklear na ulap ng kabute ng hanggang 50 kilometro at aabot sa stratosphere. Kaya mararamdaman ang pagsabog kahit ng mga kosmonot sa International Space Station. Sa katawan ng daigdig, mananatili ang peklat na anyo ng isang bunganga na may tinatayang 10 kilometro ang diametro. Ang apektadong lugar ay sasakupin ng mga sunog, kakalat ang radyasyon sa buong planeta at magsisimula itong kumapit, bumalik at anihin ang nakakatakot nitong bunga. Biglang tataas ang kaso ng kanser at ang mga di mamamatay sa sakuna ay haharap sa matagal na nuklear na taglamig. Ibig sabihin nito ay malawakang taggutom, nakakatakot na sakit at halos pagkalipol ng karamihan sa sangkatauhan. Malinaw na ang sandatang nuklear ay isa sa pinakanakakatakot at mapanirang imbensyon. Pero kung kaya ba nitong wasakin ang buong planeta? Ang sagot ay hindi tiyak at masasabi nating oo at hindi. Itinatanong ito ng mga pisiko at volcanologist, ngunit walang tiyak na konklusyon. Una, ang napakalaking batong bola na may 12,700 at 42 kilometer diameter na ating mundo ay hindi kayang wasakin ng kasalukuyang nuclear arsenal. Hindi ito mangyayari kahit makuha natin lahat ng uranium sa lupa at gumawa ng 10 trilyong bombang tulad ng sa Hiroshima. Pangalawa, kung hindi natin kayang hatiin ang mundo, ayon sa mga pisiko, teoretikal na posible namang mailihis ito mula sa orbit. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapatigil ng pag-ikot ng planeta. Kinuwenta ng mga siyentipiko na para magawa ito, kailangan sabay-sabay pasabugin ang 600 kwintilyon, isang bilang na may 18 na zero na bomba, at bawat isa ay dapat may lakas na hindi bababa sa 1 megaton sa trinitrotoluene equivalent.
Sa ganitong kaso, malaki ang posibilidad na huminto ang mundo at lumipad papunta sa araw. Dahil ang ating bituin ang pinakamalapit na bagay na may malaking grabidad. Siyempre, ito ay mangangahulugan ng tiyak na pagkawasak ng planeta. Hindi sang-ayon ang mga volcanologist sa mga pisiko at sinasabing kahit pagsabog ng Yellowstone supervolcano na 142 beses sa 17 milyong taon, hindi nito nailihis ang mundo sa orbit nito papunta sa araw. Kaya naman, lubhang kaduda-duda na magagawa ito ng mga tao. Lalo na't ang dami ng mga bomba na kayang makasira sa pag-ikot ng ating planeta ay halos imposibleng malikha. Lahat ng paniniwala nawawala paghaharap sa katotohanan, walang labis o kulang. Ang mga siyentipiko, anuman ang kanilang espesyalisasyon, ay nagsasabi ng sabay-sabay na kinakailangang biglang bawasan ang pagdami ng mga armas. Tayo ay parang nakaupo sa bariles ng pulbura na maaaring sumabog at pumatay sa mga gumawa nito at bilyon-bilyong iba pa. Pag-isipan nyo sa itsura. Kahit ang nukleyar na labanan ng maliliit na bansa ay magdudulot ng pandaigdigang epekto, matinding pagbabago sa klima, mutasyon, hindi magagamot na sakit, at malawakang taggutom. Ang malawakang digmaan ng mga superpower ay tiyak na magbabalik sa sangkatauhan sa panahon ng bato. Taon-taon, nakakahanap ang mga teleskopyo ng mga bagong mundo sa kalawakan, mga kakaiba, kamangha-mangha at mapanganib. Sabi nga sa isang kilalang akda, hindi mo na kailangang lumayo. Kanino nga ba nakasunod ang demonyo sa likod? Aling planetang kapitbahay ng daigdig ang labis na nagdismaya sa mga astronomo? Sa anong katawan sa kalangitan? Sobrang matindi ba ang kondisyon kahit sa ekstremopilong bakterya? Saan nakatala ang mga probe ng kakaibang galaw sa patay na ibabaw ng planeta sa aling bagay sa solar system? Dahil sa mataas na presyon, ang anumang gas ay nagiging supercritical na likido. Lahat ng ito ay matatagpuan sa Venus. Bakit minsang inakala ng mga astronomo na sila ay naloko? Bago ang kalagitnaan ng ika-20 siglo, dahil sa makakapal na ulap, hindi posible ang optikal na pagmamasid sa Venus, kaya walang nalalaman tungkol sa kondisyon sa ibabaw nito. Kawalan ng kaalaman, nagdudulot ng alamat. Dahil dito, matagal nang naniwala ang marami, pati mga kilalang siyentipiko, na ang Venus ay katulad ng daigdig. May mga ilog, lunti ang kagubatan, at mas mainit lang ang klima. Dahil malapit ito sa araw, naniniwala ang mga astronomo na sa likod ng mga ulap ay may tropikal na mundong kahawig ng daigdig noong Mesozoic era. Ano ba ang natuklasan? Paglapag ng unang interplanetaryong sasakyan na gawa sa Titan at bakal na haluang metal sa Venus. Agad itong nadurog na parang lata ng sardinas. Naglaho agad ang ilusyon ng matuklasang malayo sa paraiso ang kondisyon ng planetang ito. Kung dati may malalaking halamang pako at dambuhalang butiki roon, matagal na itong sinunog ng maasupre na ulan at impyernong init. Anong mga aparato ang bumisita sa Venus at ano ang kanilang nakita? Matapos ang sunod-sunod na kabiguan ng mga misyon, kung saan nawawala o napuputol ang komunikasyon ng interplanetaryong istasyon sa iba't ibang dahilan. Ang Venera probes ang unang nagpadala ng larawan mula sa ibabaw ng planeta. Ang mga larawang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga siyentipiko dahil, gaya ng nabanggit na natin, ibang-iba ang kanilang mga inaasahan. Sa ilalim ng makapal na ulap ng Venus, may tuyong batong disyerto na may temperaturang +460 hanggang 480 degsi at atmospheric pressure na 72 beses ng sa daigdig. At sa ibabaw ng lugar na ito, na tila impyerno, madilim na nakabuntong ang mga ulap na karamihan ay binubuo ng puro sulfuric acid. Hindi nakakagulat na walang probe mula daigdig ang tumagal sa Venus ng lampas 2 oras. Katawa-tawa na lang itanong kung nagkaroon ng buhay sa Venus. Sa kabila ng lahat, matagal nang tinatalakay ng mga siyentipiko ang tanong na ito at hanggang ngayon, walang malinaw na sagot mula sa mga astronomo. Noong una, magkahawig ang daigdig at Venus. Hanggang ngayon, marami pa rin silang magkatulad na katangian, grabidad,
kemikal na komposisyon at sukat. Subalit tanong ng agham kung may tubig sa Venus. Ngayon, nasa atmosfera lang ito at sobrang kaunti na lang talaga. Kung ikondensa at ibuhos sa planeta, 3 sentimetro lang ang kapal ng tubig. Kung pantay na ipamahagi ang lahat ng tubig sa daigdig, aabot ito sa 3 kilometrong lalim. Pero dati, malamang na may tubig sa Venus. Milyon-milyong taon na ang nakalipas. Noong simula pa lang ng pagbuo ng planeta, mas marami talagang tubig doon noon. Pinatutunayan din ito ng mga interplanetaryong aparato na dumaan o nag-orbit sa Venus na halos wala ng tubig doon. May ilang astropisiko na nagmumungkahi na ang matinding ultraviolet ang sumira dito. Ang mga molekula ng tubig ay naghiwa-hiwalay sa mga atomo at tinangay ng solar wind. Kung may primitibong buhay sa Venus, malamang nasa itaas ng atmosfera ito, hindi sa ibabaw na hindi angkop sa buhay. Malamang hindi posible na noon pa man ay may mga ilog, dagat at karagatan sa planeta. Gumawa si Eric Schauspierre, isang Pranses na siyentipiko, ng computer model na nagsasabing walang naging anyong tubig sa Venus. Hindi rin dapat baliwalain ang posibilidad na dinala ng mga kometang dumadalaw ang tubig sa planeta. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng itanggi na posibleng may primitibong buhay sa Venus na umunlad sa tubig. Ngayon, parang sa nobela ni Wells na pinalitan ng tagabuan ang bakal ng ginto, sa Venus naman, tila tubig ay naging asido sulpuriko. Ano ang hitsura ng ibabaw? Ang pinakamadetalyang mapa ng planeta ay ginawa ng Magellan Probe na nakakuha ng larawan ng 78% ng ibabaw ng Venus. Ang aparato ay inilagay sa orbit noong malayong taong 1990 at habang papalapit, unti-unti nitong kinartograpo ang mga bahagi ng planeta. Nagresulta ito sa paggawa ng 3D na modelo ng ibabaw ng Venus. Ano ang hitsura ng Venus sa ilalim ng makakapal na ulap? Bago si Magellan, sinubukan na ng Venus 15 at Venus 17 gumawa ng mapa ng planeta, ngunit hindi naging maganda ang resulta. Halimbawa, ito ang larawan ng ilang lava channels na naitala ni Magellan. Kitang-kita ang mga estruktura at detalyado ang larawan. Sa Venus, may 2 kontinente, lupain ni Ishtar at Aphrodite. Dito makikita ang pinakamataas na bundok sa planeta. Maraming kanyon ang ibabaw, ngunit kakaunti lang ang impact crater sa Venus. At isa rito ay nakuna ng larawan ni Magellan. Ang pinakakakaibang estruktura ng kalupaan ay ang mga arachnoid, na matatagpuan lang sa ibabaw ng Venus. Karamihan sa mga higanteng batong paikot na ito, na malamang ay may pinagmulan sa bulkan, ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng planeta. Talagang kahawig nila ang mga gagamba sa itsura, kaya tinawag silang ganoon. Karaniwang may diametrong 200 kilometro ang arachnoid. May 256 na estruktura sa planeta, ngunit hindi pa ganap na napag-aaralan ang prinsipyo ng pagbuo nito. Gaano kataas ang bundok ng Venus? Ang bulkan na Maat ay umaangat ng 5 kilometro mula sa paligid at 9 kilometro mula sa normal na ibabaw, habang ang Maxwell Mountains ay mas mataas pa sa 11 kilometro. Ito ang pinakakapansin-pansin sa Venus. Parehong larawan ay ibinigay din sa atin ng Magellan spacecraft noong detalyadong pagmamapa. Kahanga-hangang isipin na sa kabila ng matinding init sa Venus, mas malamig sa tuktok ng Maxwell Mountains, mga plus 380 degrees Celsius lang. Ang atmospheric pressure doon ay kalahati rin ng nasa ibabaw, pero 44 na beses pa rin itong mas mataas kaysa sa Earth. Ang bundok ng Maxwell ang pinakamagandang lugar para sa pagbaba ng planetary rover mula Earth. Hindi pa natin kayang gumawa ng aparatong tatagal sa napakahirap na mundong ito. May mga atmospheric phenomenon ba sa Venus? Oo, malinaw dahil napakakapal at nakamamatay ang atmosfera sa planeta, kaya lahat ng atmospheric phenomenon dito ay may hyper. Umaabot sa 500 km/h ang hangin, kaya parang buong planeta ay nasa loob ng dambuhalang bagyo. Kung kidlat, tinatagos nito ang mga ulap na may asupre. Kung temperatura naman, parang nasa loob ka ng isang pugon. Ayon sa computer simulation, kung walang greenhouse effect sa Venus,
Hindi lalampas sa plus 80 degrees ang temperatura roon. May mga nakatakdabang mga misyon papuntang Venus sa hinaharap at ito ba ay itinuturing na prioridad? Sa ngayon, ilang bansa, partikular na ang India, pati na rin ang European Space Agency at National Aeronautics and Space Administration ay gumagawa ng mga orbiting spacecraft na planong ilunsad sa mga susunod na taon papunta sa ating malabong kapitbahay. Ang mga naunang automatikong istasyon ay hindi lang kumuha ng larawan ng Venus. Ilan sa kanila, tulad ng Venera 13, ay unang nag-record ng tunog ng planeta at nagpadala ng colored na larawan sa Earth. Ang probe ay tumagal ng 127 minuto lampas sa 32 minutong plano bago masira. Naging posible ito dahil pinalamig muna ang katawan bago ang paglapag at lahat ng kagamitan ay nasa sobrang selyadong Titan na katawan. Pero ang pinakamahalaga na nagawa ng Venera 13 ay ang unang beses na naitala ang mga tunog ng planeta. Hanggang ngayon, walang ibang aparatong nakagawa ng ganitong tagumpay. Sa recording, rinig ang ugong ng hangin at tunog na parang kulog. Noong tag-init ng 2020 sa ikatlong pagdaan ng Parker Solar Probe sa Venus, naitala nito ang pag-awit ng ionosphere ng planeta. Hindi ito tunog mula sa ibabaw, kundi unang beses na naitala ang vibration ng ionosphere. Walang ibang aparatong nakapagbahagi ng ganitong impormasyon noon. Ganito ang tunog ng gabi sa panig ng Venus. Totoo, nakakamangha. Sa totoo lang, ang Parker na probe ay regular na lilipad malapit sa Venus sa loob ng maraming taon na magbibigay sa atin ng mga bagong datos. Paminsan-minsan ding bumibisita sa paligid ng planeta ang Solar Orbiter at Mercury Orbiter na Bepi-Colombo. May pag-asa bang makahanap ng palatandaan ng buhay sa Venus ang mga nabanggit na interplanetary stations? Sa ngayon, naghahari ang hindi matitiis na kondisyon sa planetang ito. Sa itaas na atmosfera at loob ng Venus, may maliit na tsansa pa ring makakita ng biosignatures tulad ng kolonya ng bakterya sa ulap. Noong 2020, natuklasan ng teleskopyo ni James Clerk Maxwell ang palatandaan ng buhay sa atmosfera ng Venus. Ito ay ang gas na pospin na hindi maipaliwanag ang paglitaw sa pamamagitan ng mga proseso ng abiogenesis, ang pinagmulan ng buhay mula sa walang buhay na materya. Kaya napagpasyahan ng mga sayentipiko na ang pospin ay lumitaw bilang resulta ng aktibidad ng ilang uri ng mikrobyo. Hindi pa rin alam kung paano sila nabuhay doon. Posibleng may mga geochemical o photochemical na prosesong di pa natutuklasan ng mga astrobiologist. Matatagpuan ang glycine sa atmosfera, ngunit mas mataas ang konsentrasyon nito kaysa pospin. Ayon sa ilang datos, noong bata pa ang bituin at mga planeta, 70% lang ang tindi ng araw kumpara ngayon. Posibleng ang Venus ang pinakaangkop na katawan sa sistema para sa pag-usbong ng buhay. Dahil sa paglipas ng panahon, ang mga kondisyon ay lubhang nagbago. At ngayon ay hindi na masyadong nakakaengganyo ang ating nakikita. Akala mo ba hadlang ito sa siyentipiko para gumawa ng kamangha-manghang teorya tungkol sa buhay sa planeta? Nagkakamali ka. Noong Enero 2012 at 12 na diskubre sa mga larawan ng Venera 13 at Venera 14 na may ilang bagay na biglang nawawala at lumilitaw. Ano ang naging konklusyon dito? Si Leonid Xenophamality, isang kawani ng Institute of Space Research, ay naglabas ng teorya na ang ingay mula sa paglapag ng mga probe ay nakatakot sa mga nilalang ng Venus, kaya napilitan silang magtago. Kung pag-aaralan ang panorama ng Venus noong Marso 1982, mapapansin na may ilang bagay na nawawala, naiiwan ang bakas, at muling lumilitaw, lahat sa loob ng 2 oras ng pag-record. Narito ang mga ebidensyang dokumentado ng kakaiba at di maipaliwanag na pangyayari. Bakit hindi natupok ng init ng Venus ang mga buhay na ito? Ano nga ba ang nagbibigay ng enerhiya sa mga kakaibang nilalang na ito?
Maaaring ito ay mga biosignature na nakabase sa nitroheno. Maraming tanong, kaunti ang sagot. Malamang, kung may malalaman man tayo tungkol dito, hindi pa iyon mangyayari sa ngayon, pero wala namang pumipigil sa atin na mag-isip at magpalagay. Pumunta sa komento at ibahagi ang inyong hinuha tungkol sa mga siyentipikong teorya. O siya, mga tagalupa, hindi pa tapos ang video. May paparating pa tayong mga interesante at kamanghamanghang episode. Pero para patuloy ko kayong mapasaya, gamit ang lahat ng mga karakter ng kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Simple lang, maglagay ka lang ng electronic like sa ilalim ng video na ito dahil ito lang ang like natin. At ituloy ang pariralang alam ko. Sa ganitong paraan, ipapakita nyo na tama ang direksyong tinatahak natin, kaya huwag kayong lilipat.